Welcome po sa third episode itong bike project ni Sir Vince. At kung napanood nyo yung mga nakaraang video ko, ako po ay nagpunta sa Quiapo at namili ng mga pyesa na gagamitin ko dito sa aking bike project. So ano nga ba itong bike project ko ulit? Ito po yung mountain bike na i-convert ko sa gravel bike. So ngayon madami na akong pyesa nabili at ito naka-ready na at napinturahan ko na rin yung bike frame ko. So, yung nakaraang video ko, pininturahan ko siya ng color black na may snake skin sa ibabaw. So, kung gusto niyo mapanood yung mga lodi, ilalagay ko yung link sa ibaba. Sa video na to, i-review ko naman yung gulong na nabili ko sa online. So, ito yung compass tire na Saturn Wing. Ayan. Foldable, 700 by 38C. Ang gulong na pang gravel bike. Okay mga lodi, kung naalala nyo, no, nagkaroon ako ng review sa compass tire before. Itong video na to, umabot na to sa 27,000 views. I think madami nang nakarelate sa compass tire, no. Ang dami nang bumili ng compass tire. Nakikita ko na rin niya sa mga bike shop dito sa Miami at sa mga iba't ibang lugar, no. Even sa Quiapo, ang dami ko nakikita ng mga ganong klaseng gulong. Yung video na yun, umabot na po yun nasa 27,000 views. So, maraming salamat po sa mga nanood. At nagkaroon din siya ng follow-up video, no? So, nagkaroon siya ng follow-up review tungkol sa gulong na yun. Lahat po yan makikita nyo doon sa link na ilalagay ko sa baba. So, pwede nyo siyang panoorin. Sa mga hindi pa nakakapanood, no? Pwede nyo siyang panoorin. Yung Compass tire na review ko. So, ito, panibagong review na naman to ni Compass. Compass, no, baka naman nakakadalawang video na ako dito. So kahit man lang pa giveaway sa mga lodi natin, sa mga subscriber natin, no, willing naman ako tumanggap. Open po si Sir Vince sa anumang donation na ibibigay ni Compass. Siyempre para sa mga lodi natin, sa mga viewers natin, mas maganda kung may pag-giveaway galing kay Compass, diba? So, simulan ko na review itong gulong na to, no. Ang nakalagay dito muna sa label niya, ayan. So, simulan natin sa label niya. May Compass, ito yung brand. So, yung model niya is Saturn Ring. So, nakikita niyo ba mga lodi? Ayan. Ang model niya is Saturn Ring. Tapos, meron siya dito mga specs. So, dito may mga specs siya dito. Tapos, nakalagay dito is Advanced Road Tire. So, feeling ko talagang pang road talaga siya. So, makikita niyo naman yung specs niya dito. So, may mga pagitan ng konti at malilit lang yung spikes niya, no, para talagang pang road bike. So, I think pwede rin siyang maging fast rolling, I don't know, sa mga nakagamit na ng gantong klaseng gulong, baka may idea kayo, please comment nyo lang po sa baba. So, attention po sa mga nakagamit na ng gantong klaseng gulong. Paki-comment na lang po sa baba kung ito po ba ay fast rolling o hindi. Dahil itong video na to, review pa lang to, wala pa dito yung actual na review, no, yung performance itong gulong na to. Dahil hindi ko pa siya makikakabit or hindi ko pa siya magagamit dahil hindi pa buo yung bisikleta ko. Okay? So, comment nyo lang po mga lodi kung ano pa yung mga na-experience nyo sa gulong na to. Yung size niya is 700 by 38C. Ang TPI niya is 60 TPI light. So, yan. So, pag-usapan muna natin itong TPI, no? Ano ba itong nakalagay na itong 60 TPI na yan? So, yung TPI po is stands for threads per inch or threads per square inch. Ayan. So, yung ano ba, nasan ba yun? Nasan ba yung mga lodi? So, nandito po yan sa loob nitong goma na to. Ito po yung casing, kung tawagin nila, no, na naka-support dito sa loob nitong mismong gulong natin. So, yun yung po yung mga threads sa loob ng mga nylon materials na
naka-thread sa loob nitong goma na to. So once na pag napudpud po siya, makikita nyo po yung threads na yon, yung parang mga nylon sa loob. Protection po sa gulong natin yon. Mas mataas na TPI, mas manipis, mas fast rolling, mas magaang yung gulong. So ito is 60, medyo may kabigatan pero feeling ko magaang na rin. Compare sa wired na gulong, mas magaang to compare doon kasi foldable na to eh. At yun nga, 60 TPI, meaning medyo matibay to sa mga, lalo na sa mga lubak, matibay siya, mataas yung resistance niya sa pagkabutas. Ayan, yun yung base yun sa aking pagkakaalam mga lodi, kasi ang mga matataas na TPI is medyo maninipis na yung pagkakatrend niya. So, pero mas magaang, mas mabilis. Okay mga lodi, simulan ko ng buksan to. Nagamitan ko lang ng pangbukas. Wow! So, ito siya mga lodi, no? Ayan. Wow! Well, actually, first time ko yung magkaroon ng foldable tire. Ayan. More on na talaga ako. More on wired tire. Simula nung nagkaroon ako ng bisikleta, puro wired lang yung binibili ko. Ayan. So, gaganto-gantuin nyo lang yan mga lodi, no? Ayan. So, ayan. Poporma na siya ng kabilog. So, ito mga lodi, makikita nyo dito yung pagkaka-nylon sa ilalim, sa loob. Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan mga lods. So, ayan. Mamaya papakita ko sa inyo yan. So, ganito yung tsura niya. Ang gaang mga lodi. Kumpara dun sa, Compastar na unang ni-review ko, napakabigat nun. Ito, napakagaang. So, mga lodi, samahan nyo ako at ikakabit ko lang to sa aking wheelset. Tara, let's go! Okay, wala siya nakalagay na tubeless ready. So, ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng gawing tubeless. So, kailangan lagyan natin siya ng interior sa loob. So, kaya bumili ko nito. Ito yung gagamitin kong interior para dito. Ayoko na makipag-risk sa o ayoko nang gawing tubeless, no? So, hindi ko na gagawin yun. Baka kasi sumablay lang. Sayang naman, no? So, ito, gagamitan ko na lang siya yung interior. Okay, nakikabit ko na itong gulong. So, ito, nakakabit na siya sa wheelset ko. At ito naman yung panlikod. So, ganda mga lodi, no? So, ayan. Ayan siya. So, hindi siya ganun ka-nipis. Pero, tama lang din yung kapal niya. So, tamang-tama to pang gravel bike talaga, no? So, panalo siya mga lodi. Panalo. Ganda. Ito yung nabili kong inner tube, yung interior. Tawag nila dito is yung French valve. So normally kasi ang ginagamit nating interior, yung valve, no, yung pito nung interior na yun is pang American valve. So yun yung mga standard, yung makikita natin sa mga mountain bike, sa mga interior ng mga motosiklo. Pero ito kasi malipis to. So hindi siya kasya. So medyo namblema ako kanina, no, dahil sa hindi ko alam kung paano ko ba to lalagyan ng hangin. Pero good thing naman, may sumagot sa katanungan ko niyan si Os, isa sa mga lodi natin, no. Os, shoutout sa iyo at salamat din, no. Sinabi niya sa akin na itong pambomba na ginagamit ko. So ito, no, yung pambomba na yan. Babaliktawin ko lang yung loob. Meron tong goma sa loob, tsaka parang I don't know kung yun yung naglalak sa pin, no. So pag binaliktad ko siya, sasakto na siya dito. Ayan, dito sa pito na to. So, ayun. Salamat. At kahit pa paano, nakatulong. Ayun, kaya siya nahanginan ko na ngayon. Ayan. So, ito na siya mga lodi. Yung Compass, Saturn Wing. So, ngayon, excited na ako, no, na ikabit sa bike frame ko. Yun nga lang, mayroon pa akong mga piyesang inaantay. So, siguro sa mga susunod na video, antabayan ninyo mga lodi, no, na ikakabit ko na to at magkakaroon ako ng follow-up review tungkol sa gulong na to. Kung ito ba talaga ay matibay o maganda siya gamitin sa road.
Siyempre sa gravel, 'di ba? Sa mga kaya nga gravel bike eh. So susubukan natin sa mga malulubak na lugar, no. At tungkol naman sa presyo nitong gulong na to, no, nabili ko po siya sa halagang 1,400. Pair na po siya, mga lodi, pares na. So nabili ko po siya sa online shop sa Lazada po. So 'yun, halagang 1,400. Pair na po, dalawa na po siya. So, parang pumapatak na ang isang gulong na to ay nasa 700 pesos lang. Kung interesado kayo sa ganitong klaseng gulong, ayun, pwede kayo maghanap sa online. Sa Lazada at saka sa Shopee, meron po yan, mga lodi. Abangan nyo po yung mga susunod na episode ng bike project ni Sir Vince para actually yung follow-up review nitong gulong na to, no, kasama siya. So para updated kayo, mga lodi, syempre dapat subscriber na kayo ni Sir Vince. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. So mga lodi, hanggang sa susunod ulit na aking paglalakbay, abangan nyo po yung next episode natin. Maraming salamat po. Ride safe. Paalam, mga lodi.